Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Nanlumo sa matinding utos ng Pangulo at Senador na traidor, pinagmukhang talunan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ibunyag ni dating Senador Trillanes, hingil sa umano'y pakikipagtulungan ng mga aktibong pulis sa ICC patungkol nga sa investigasyon sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Kaya naman nagbabala ang DOJ hingil sa mga posibleng maging kaparusahan ng mga pulis na mapapatunayang nakikipagtulungan sa ICC. Una na kasing ipinag-utos ni President Marcos sa lahat na huwag makikipag-ugnayan sa ICC. Kaya naman laking tuwa ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa matinding utos ni President Marcos. At isa na nga dito ang naging reaksyon ni Senador Robin Padilla. Matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro wala naman pupuntahan yan. Kaya pati yung mga pulis na, pwede naman silang tumanggi. Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Yung mga yan, pulis kalawakan lang. Samantala, habang masaya ngayon ang mga Duterte, abay heto, tropa ni Senador Robin Padilla, lalong nagtatago. Kaya naman muling binira ng dating kasamahan nila sa trabaho. Yan ang lagi nating sinasabing, no one is above the law. Ayan na naman tayo tungkol sa mga nagmamatigas, nagtitigas-tigasan. Hindi naman pwede kung ganun ang gawin pagka may batas. Dapat ang batas ay sundin kahit sino ka. Dahil ang batas mahalagang dapat sinusunod. Pero pag tinaguan mo ang batas, kinalaban mo ang batas, sira ang pagkatao mo. Mawawala ang respeto ng taong bayan sa iyo. Mawawala ang respeto ng matitinong tao. Ang maniniwala sa iyo, yung nakapaligid lang sa iyo. Yung mga nabobola nyo, until now. Pasikip ng pasikip, patindi ng patindi ang problema kasi nga, nilalabanan yung batas. Maging aral po ito. No one is above the law talaga. Pagka kayo po'y kinasuhan, harapin nyo, huwag nyo takasan. Huwag nyo labanan kasi lalala ang problema. Although nakakasawa na itong Kibuloy Iso dahil katigasan ng ulo. Ayon naman sa isang political analyst, nahahatulan din ng taong bayan ang ilan sa mga senador na traidor, lalo na ang kanilang pagiging maka-China at pagiging protektor. Yung isang pinakapogi sa Senado, napaka-pro-China . Siguro sa sunod ng takbo, yung kanyang kapogian matatabunan na nung kapangitan ng kanyang posisyon vis-a-vis China. So, yung mga pogi na yan, na ang kanilang asset ay kumanta sa kampanya, eventually ay hahatulan din yan next election using itong West Philippine Sea issue, using itong aggression ng China, using yung ating emerging patriotism. Sa kaugnay na balita, marami sa kababayan natin ang ayaw sa tsa-tsa na isinusulong ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin. Abay naniniwala naman si Senador Robin Padilla na makukumbinsi niya ang taong bayan para maipasa ang tsa-tsa. At sinagot din niya bakit natutuwa siya sa huling pahayag ni dating Pangulong Duterte tungkol nga kay President Marcos. Kung sino yung host, at yung host ay hindi masyadong pro-tsa-tsa, yari ka na ron. So, ikaw na rin yung chairman ng Senate Committee on Mass Media. So, gaya na sinabi mo, kulang na kulang yung exposure. So, would you want to try it na parang ikaw yung mag-kick off ng roadshow or parang nationwide media campaign ng Charter Chains? Yun po, kaya po gusto namin kagyat na matapos yung study ni Secretary Nery at ni Secretary Teves. At kami naman po ay gagawa ng bagong resolution na CONCON para pagka ikot po, kasi ikot po namin yung hearing uli. Yung patungkol po sa ginawa naming hearing, patungkol. Gusto kong iikot uli ito. Gusto kong marinig yung mga... kasi ang lagi po nating resource speaker dito, yung local officials. Nakakatuwa pong pakinggan yung ating mga local official dahil punong-puno ng passion talaga. Yung kahapon, pinakikinggan namin yung konsyal. Talagang nung nagsalita, ako'y kumbinsido. Nakulang ang 3 taon. Sabi niya, kailangan 5 taon, yung 3 taon. Yung unang taon mo, honeymoon pa lang yun. Sabi niya, yung pangalawang taon, doon ka pa lang magtatrabaho. Pangatlong taon, doon pa lang mabibigay yung project mo. Hindi mo na matatapos yung project. Ang gaganda ng punto nila. Kaya dadalhin po natin yan sa iba't ibang local government. Sa malalayo, boss, ha? Oo, malalayo. Dadalhin natin doon sa mga liblib na lugar.
Opo. Sir, you are member ng PDP Laban. PDP na lang po. Wala Oo na nga po. eh. Tinanggal na po yung laban. Opo. Pero sir, suportado nyo yung stand ng leadership na inyong partido na distansya yung partido kung ano man yung mga sinasabing ban at ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Opo. Huwag i-drag yung inyong partido. Unang-una po, si Mayor ang aming pagka sinabi po na partido. Hindi po gobyerno, ha? Opo, kasi ang pagdating sa gobyerno, iba po yun. Bilang senador, iba po yun. Pagdating sa partido, siya ang aming supreme leader. Definitely, nasa kanya po ang support ng lahat ng PDP. Opo. Yung pong nangyaring ano ba yung nangyari sa amin nun? Annual meeting at endorsement ng mga tatakbo na senador. Nag-speech po si Mayor. Yun ang pinaka-the best speech na binitawan ni Mayor sa buong buhay na ang aking sarili binigay na sa kanya. No? Kasi ang sinabi ni Mayor doon, ayaw niya ng gulo. Ayaw niya na makipag-away. Ang gusto lamang niya, maging maayos sila ni Bongbong Marcos, ni Presidente. Sinabi niya yun na siya ay nakasuporta at naniniwala siya na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi involved sa mga katiwalian. Ang ganda ng speech ni Presidente, dating Pangulong Duterte noon. At hindi siya sasama sa anumang nangyayaring gulo sa pagitan ng mga babae. Yun ang sabi ni Pangulong Duterte. Kaya, kumbaga, doon po kami ngayon nakatindig ang PDP. Kung ano po yung huling talumpati at yun po ang huling paalala sa amin ni Mayor na ang sinabi din niya na sana one day mawala na yung pinag-aawayan ng mga politiko at yaan po yung corruption. Sinasabi niya na yung pondo ng bayan, diyan nagkakaroon ng away-away at talunan ng mga partido kaya nagmumukhang inutil ang partido ng politika dito sa Pilipinas. Yun po yung kanyang talumpati at doon po kami ngayon, kumbaga yun po ang guidance niya. Kaya natutuwa po ako dahil kung naalala niyo po nung huli nating press con, sinabi ko po sa inyo, dito sa sitwasyon ngayon ng ating bansa, 100% ako ay bilang Senator Robin Padilla, ako po ay 100% na nakasupora kay Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi ni Digong, sana maayos yung problema dun sa mga babae, referring to Vice President Sara and First Lady Siguro Lisa. po. Siguro po. Hindi po siya nagbanggit ng pangalan, pero ang sinabi po niya, mga babae, so maaring sinasabi niya po siguro yung nangyaring parang interview po ng ating mahal na unang ginang. At yun po siguro. Siguro po hindi ko po alam kasi wala naman pong sinabi si Mayor. So, walang sinabi ho si dating Presidente na mag-i-intervene siya. Wala po. Ayaw niya. Si Mayor sabi niya, ayaw ko niya. Sir, ako 2 points lang. Yung PNP kasi, nagpalabas ng PNP leadership po, nagpalabas ng direktiba na pagbabawalan na o ipabubura na yung tattoo ng mga pulis na lumalabas sa uniform at hindi na pwedeng madagdagan. Kayo po bilang reserve force kayo, nakikita nyo ba yung significance ng ganong klaseng direktiba? Siguro, ano po yan, baka memo yan, galing sa PNP siguro. Hindi naman siguro batas yan, dahil bawal yan. Hindi mo pwede ipagbawal yun, expression yun. Wala yun. Pero siguro, kung memo yan ng PNP, disiplina ng PNP, wala tayong pwedeng ireklamo doon. Siguro lang, dapat gastos nila yung pagpapabura nun. Magastos yun, ha? Magastos yun, Magastos ba yun? pabura ng tato. Baka naman mapuwersa pa yung pulis na dumiskarte para mapabura lang ng tato. Kakaso pa. Siguro. Kasi series yun, diba? Hindi isang session. Opo. Magastos yun, mahal yun. Na-experience na ba, sir, magpatanggal ng tattoo? Gusto ko lang magpatanggal ng tato. Iipon pa ako Million ba yun? Pero siyempre, di ba po, kung memo yan ng PNP, hindi naman natin pwedeng kontrahin yung PNP chief, di ba? Pero para sa akin, expression yan. Isang bagay yan na
kung hindi ka naman papasok sa PNP, walang pwede magbawal sa inyan. Talagang trip mo yan eh. Pero sana, wag mo nang dumihan yung katawan.